ngayon po pag-usapan nga po natin ang achievement po ng ating Pangulo at ang kanya pong mga ginagawa so far. Mga kaibigan, talaga naman sabi ko nga sa aking description, ay napakagaling talaga ng ating Pangulo, mga kaibigan, at talaga namang hinahangaan siya ngayon sa buong mundo, no? So, magano po tayo dito ng pumapalakpak yan. Palakpakan natin ang ating Pangulo, no? Yan. Yan, the best president, mga kaibigan, ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, no? Marcos lang ang sakalam, talaga naman, no? Mga kaibigan, siya ay, ulitin natin, hinahangaan siya sa buong mundo ngayon dahil po sa kanyang pinapakita na katapangan, mga kaibigan. Pinapakitang diskarte, pagmamahal sa bayan at pinapakita niya, mga kaibigan, na siya ay talaga namang ekselente, may angking talino at kayang-kayang makipagsabayan sa lahat ng mga world leaders. Yan ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Talagang nakaka-proud na maging Pilipino, mga kaibigan, dahil ang Pangulo natin ngayon ay talaga namang napakagaling, excellent at hinahangaan ng buong mundo. Mga kaibigan, no? Bakit siya hinahangaan ngayon ng buong mundo? So, yun nga, mga kaibigan, no, talagang nakaka-proud dahil ang Pangulo natin ngayon ay hinahangaan sa buong daigdig. Unang-una, mga kaibigan, no, mga ka-admin, alam niyo ba na, alam niyo naman yan, syempre, no, kapag ang Pangulo natin ay umaalis, mga kaibigan, pumupunta sa ibang bansa. Mga kaibigan, bakit ba hinahangaan ng buong mundo ang ating Pangulo ngayon? Unang-una, mga kaibigan, alam naman natin na merong conflict dyan sa West Philippine Sea, no? May conflict dyan. And even, mga kaibigan, hindi lang tayo, no? Kundi ang Vietnam, Malaysia, may mga conflict din sila sa China, Indonesia, etc., etc., no? Mga Asian countries. And then, mga kaibigan, dito sa mga country na yan, no? Yung mga karamihan ng mga country na yan, mga kaibigan, wala tayong masyadong nakikita ng mga ganap no, na talagang ini-insist nila ang kanilang soberanya. Although, mga kaibigan, yung iba nating yung ibang mga country sa Southeast Asia ay nagawa na nila yan, mga kaibigan. Kaya nakapag-dig na sila ng oil, no? Nakapag-explore na sila ng kanilang oil sa kanilang EEZ. Katulad na lang ng Indonesia, no? So, dito, mga kaibigan, eto ngayon yung challenge ngayon sa ating Pangulo. Kasi alam naman natin, for the past 6 years, merong appeasement strategy ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Pagka parang hindi magkaroon ng conflict, i-appease na lang yung i-satisfy yung gusto ng China, kung ano ang gusto nila, sige, pagbigyan, kaibiganin, gawing best friend, ganun yung naging foreign policy ng past administration. Kaya, mga kaibigan, nakasanayan tayo ng China na yung bang parang kapag meron silang gusto, kailangan mangyari, kailangan ibigay sa kanila. Kaso, naiba na ang Pangulo. At ang Pangulo natin, mga kaibigan, ngayon ay sabi nga, kanya na namang in-insist ang kanyang foreign policy pagpunta ng Japan, mga kaibigan, na hindi papayag ang Pilipinas, ang kanyang administrasyon, na merong mawala not even a square inch of our territory. So, in-insist na naman niya, mga kaibigan. Kaya, alam niyo ba, tinitingnan siya ng mga world leaders at talaga namang napapahanga sa kanya na, uy, eto pala si Marcos Jr. Eto pala yung anak ng sinasabi nila noon na diktador, na napakagaling na presidente, matapang, matalino. At eto nakikita nila si President Marcos Jr. at hinahangaan nila, mga kaibigan. In fact, alam niyo ba, napakaganda ng nangyayari ngayon sa foreign policy ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Kasi, mga kaibigan, nakakapag-collaborate na tayo sa iba-ibang mga bansa. Yung pakikipagrelasyon natin, sa pakikipagkalakalan natin, at sa lahat-lahat, mga kaibigan. At even, isang valid result niya, mga kaibigan, ng paghanga ng mga iba-ibang mga leaders, iba-ibang mga bansa sa ating presidente, ay naging number 1 pa. Capital of the Philippines, Manila, naging number 1 pa sa tourist destination. Mga kaibigan, ngayon lang ito nangyari, di ba? Na naging number 1 tayo. Dahil ito sa ginagawa ng ating Pangulo na every trip ay talagang ginagawa niyang
pinapaganda talaga niya mga kaibigan ang kanyang representasyon sa ating Pilipinas at talagang pinopromote niya. Filipino people ay talagang very resilient, friendly, matatag sa lahat ng bagay at talaga namang kayang-kaya kahit ano pa man ang dumating na mga dilubyo. Mga kaibigan, dinala tayo ng ating presidente na talagang kahanga-hanga, awesome, isang lahi na talagang hinahangaan sa buong mundo. Unlike mga kaibigan sa past administration, kapag umaalis yung Pangulo, no, past administration, si RRD, siya ay lulugo-lugo. Pumupunta siya sa ibang bansa na lulugo-lugo, lalo na sa Russia, lalo na sa China. Pumupunta siya doon na nagkikibit ng balikat na para bang luging-lugi sa loto. Para bang tumaya ng high alay pagkatapos na nalugi or nalugi yung kanyang 1,000,000 halimbawa, no? Lulugo-lugo. At nare-represent niya ang Pilipinas as isang maliit na bansa, mahirap na bansa, wala kaming kakayanan, hindi namin kaya ang ganito, hindi namin kaya ang ganyan, mahirap lang kami, kaawaan nyo kami, pwede ba, bigyan nyo kami ng ganito, nakikiusap ako. Mga kaibigan, ganyan tayo ni-represent for 6 years. 6 na taon na rin na nirepresent tayo ng dating Pangulo na isang maliit na bansa, walang kaya, walang kaabog-abog, isang bansa na wala man lang relevant sa ibang mga bansa o sa buong daigdig. Kasi nga, ganon tayo ni-represent ng dating Pangulo. Nakakaawa, dugyot, kakaawa talaga, no? Ganon tayo ni-represent ng dating Pangulo. Pero ngayon, ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, ni-represent tayo bilang isang matatag at maunlad, no? Growing economy tayo mga kaibigan. At di ba nakita niyo naman lately yung mga balita mga kaibigan, ang Pilipinas ay top na naman tayo mga kaibigan sa GDP. Maunlad ang ating bansa, no? Growing economy in Asia, mga kaibigan. At yun nga, dahil nga dito sa pinapakita ng ating presidente, no, sa international community, talagang nakakuha siya, naka-harvest siya mga kaibigan ng talagang pagsuporta ng mga bansa. And even dito, mga kaibigan, lately lang nang binuli tayo ng China, yung ating mga Coast Guard, gather ng 14 countries, mga malalaking bansa, mga kaibigan, sa buong mundo na talagang nagbigay ng suporta sa Pilipinas. Yung mga bansa na yan ay eto, nakikipag-collaborate sa atin, humahanga sa atin, at yung iba dyan ay talagang nagbibigay ng suporta para ang ating defense, ang ating AFP ay talagang ma-modernize. Mga kaibigan, napakagaling ng ating Pangulo. Kung titingnan natin mga kaibigan, buksan mo lang ang iyong mata. Talagang ngayon sa panahon ngayon, no, kung titingnan natin, mga kaibigan, ang dami-dami ng nagawa ng ating Pangulo. Ang dami-dami ng reforma, mga kaibigan, at eto, yung kanyang mga travels ay talagang nagmamaterialize na. Although merong mga bulag, no, mga taong bulag na sinasabi nila na ano ba yung nangyari? O wala namang nagawa. Pero mga kaibigan, nagmaterialize na ang mga ginagawa ng ating Pangulo. No? Kaya, best President Marcos ever. Totoo po yan yung sinasabi niyo, the best, hindi lang the best, excellent pa, no? So, ito mga kaibigan, basahin natin yung ano. Mga guys, alam niyo ba na bakit mahalaga na ang Pangulo natin ngayon ay ina-assert niya talaga ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Mahalaga ito mga guys sa buhay natin mga Filipino, sa buhay ng ating mga kaapu-apuhan, the next generation. Kasi mga guys, kung titingnan niyo paubos na yung oil sa Malampaya, mga kaibigan, paubos na yan. At kapag talagang tuluyan ang na-drain yan, mga kaibigan, delikado. So ito mga kaibigan, basahin natin ang isang article na inilabas ng GovPH, okay? Sabi dito, PH working to resolve exploration issues in West Philippine Sea to satisfy country's energy needs. PBBM, no? So, mga kaibigan, ang Pilipinas is working to resolve the issue in the West Philippine Sea to start new energy exploration, no? Projects before the Malampaya gas field starts to run out of supply. President Ferdinand R. Marcos Jr. said on Saturday. So, kailangan nga ito mga kaibigan kasi malapit na nga talaga na
maubos, no, yung gas diyan sa Malampaya. So kailangan na ng talagang panibago. So kailangan talaga natin mag-explore. So mga kaibigan, bakit mahalaga yung ginagawa ng Pangulo natin sa West Philippine Sea? Yung talagang ina-assert niya ang ating karapatan dito. Kasi mga kaibigan, kung titingnan natin no, yung nangyari noon sa Vietnam, sa Indonesia, no, nangyari sa kanila, no, yung nakapag-explore sila ng gas, no, within the EEZ ng kanilang mga karagatan. Maging ang Indonesia, nakapag-explore din sila. Pero bago nangyari yun mga kaibigan, ay maraming mga naganap na kumbaga mga pagbubuli din, no? Pambubuli ng China, may mga naganap din na naging mga madugo pa, no? Pero ang kagandahan dito, itong dalawang country na yan, Vietnam and Indonesia, na ipakita nila sa China na kaya nila, na talagang nanindigan sila, na kahit na nagkaroon pa nga ng mga casualties dyan, mga kaibigan, no? Talagang meron pang may mga namatay pa dyan. Pero ang kagandahan, hindi sila talaga nagpatinag sa China. Pinakita nila talaga na lalaban sila. At ang China, mga kaibigan, hindi yan basta-basta na aatake pagkatapos makikipagdigma. Hindi ganun. Kasi ang China, iniisip din nila yung kanilang stand sa international community. No, kasi alam nila, mga kaibigan, at the back of their head, alam nila na hindi kanila yun eh. Yung inaangkin nila, hindi kanila. Pero ini-insist nila na kanila yun. Kasi nga, mga kaibigan, kapag yung kanilang binubuli ay nag-give in, no? Kapag yung bansa na binubuli nila ay natakot at nag-give in, edi, okay, sa kanila na yun, di ba? Kaso, ang nangyari sa Vietnam at saka sa Indonesia, hindi sila nagpabuli. Yung nasabi ko, may mga nagkaroon pa ng mga labanan dyan, ng mga habulan, ng Chinese Coast Guard, ng mga Coast Guard ng Vietnam, hanggang ganun din sa Indonesia, may mga laban-laban, at nagkaroon pa nga dyan ng mga casualties. Pero ang kagandahan dito, ininsist nila na sila ang may sovereign rights dyan kasi sila naman ang may karapatan. I-easy nila yan sa exclusive economic zone. So ganito ang ginagawa ng ating Pangulo. No? Talagang pag-pray lang natin na masustain talaga na yung Pangulo natin ay hindi magpadala doon sa mga pro-China na mga Pilipino, na instead na maging solido ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Pero divided kasi merong mga iilang mga Pilipino na pro-China na kinakampihan ang China. Instead na ipagtanggol ang gobyerno sa ginagawa, no, tungkol sa pag-insist ng ating sovereign rights, pero ang ginagawa ng mga pro-China na ito, kasama na dyan yung mga leader ng past administration, sina RRD, and then yung kanilang mga vloggers, yung kanilang mga DD shit na mga army, yan, kasama na yan, na talagang kinakampihan pa nila ang China kaysa sa Philippine government. Mga kaibigan, kailangan magtagumpay ang Pangulo natin. Within 6 years, kailangan magawa ng Pangulo natin ito. At eto mga kaibigan, na, sa tingin ko lang kasi ginigauge tayo o minimeasure tayo ng China kung hanggang saan tayo. Yung ginagawa nilang pambubuli ngayon sa atin, mga kaibigan, hindi ibig sabihin yan ay makikipagdigma sila. Kaya nga natatawa ako dito sa mga DD shit na sinasabi, ay, gusto nyo gera. Ay, sige, bubombahin na tayo dito. Gigirahin na tayo. Hindi ganoon. That is a wrong analysis. Maling analysis yan. Hindi tayo gigirahin ng China. Mga kaibigan, ang ginagawa ng China sa atin ngayon ay mini-measure tayo. Ginigauge tayo nang sa ganun tinitingnan nila kung hanggang saan tayo maninindigan sa ating teritoryo. At kapag nakita nila na malamya, ay kayang-kaya naman pala natin, mabubuli naman pala natin to. Ayan, nag-give up na, atin na ito. At kayang-kaya na nating tayuan ulit ng military bases. Pero ang kagandahan dito sa ating Pangulo ngayon, PBBM, napaka-strong niya talaga mga kaibigan. Na nakita niyo naman, di ba, grabe yung nangyari. Ilang beses na talagang winoter cannon, na talagang nag-collide yung, nag-collide yung yung barko, and then mga kaibigan, yung last na nangyari, ay nasira talaga yung engine nung isang barko natin, mga kaibigan, at talagang naapektuhan. So dito makikita natin, mga kaibigan, pagkatapos ng nangyari yun, anong sabi ng ating Pangulo?
Mga kaibigan, ang statement niya, naglabas siya ng statement na mas lalo daw naging matibay ang ating pagnanasa, ang ating desire para ipagtanggol ang ating sovereign rights diyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Kita nyo na mga guys, Admin ang reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay binibiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang